Maglilingkod sa Pilipino, saan man sa mundo, at kabahagi ng KBS 35 years na pagiging tatak Pinoy. DZM at Tak Pinoy ang radyo mo. DZM, ito ang #1 sa bayan. What radio station you tune? DZM. Ito po ang DZAM 99.1 Pinoy FM at DZAM Teleradyo. Maglilingkod ng tapat, magbabalita kami ng totoo. Kasapi kami ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras po natin, 6:30 ng gabi. Narito ang mga nagbabagang balita na ikinalap ng DZAM News Media Company Incorporated at ng buong pwersa ng KBS News and Current Affairs Group. Pinoy FM Balita! Pinoy FM Balita! At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. Sabay tayong napapakinggan sa DYZZ 99.6 Pinoy FM Cebu. Linggo na yon, August 31, 2025, 6:30 na mga kababayan sa ulo ng mga balita. Naimbitahan na ng kamera ang mga opisyal ng Department of Public Works and Highways at 15 contractors na nabanggit ni Pangulong Marcos Jr. Magtugtungo si Vice President Sara Duterte sa Japan sa susunod na buwan para dumalo para sa pagtitipon ng Filipino community sa Japan. Hindi itinalaga si dating PNP Chief Nicolas Torre III sa National Bureau of Investigation o NBI. 50% airport terminal fee hike kinontrata at Lady Blazers lusot sa Lady Knights. Pinoy FM Balita! Pinoy FM Balita! Rodsere de Matera po, magandang gabi, ibibigay sa inyo ang detalye ng mga balita. Naimbitahan na ng kamera ang mga opisyal ng Department of Public Works and Highways at 15 contractors na binanggit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nakakupo na ang 20% na 10,000 flood control projects simula 2022 sa isasagawang pagdinig sa Martes, September 2 sa panayam ng DZAM kay Picol Saro Party List Representative Terry Ridon sa programang Aksyon sa Metro. Pinadalhan na rin nila ng subpina ang SYMS Construction Trading, ang kumpanya na sangkot sa umano sa ghost flood control projects sa Baliwag, Bulacan. Magtutungo si Vice President Sara Duterte sa Japan sa susunod na buwan para kamustahin ang mga Pinoy sa Japan. Hatid yan ni Patrol 42 Dominic Alyamor. Yes, ay magtutungo si Vice President Sara Duterte sa Japan sa susunod na buwan para dumalo sa pagtitipon sa Filipino community. Ito ang kinumpirma ng Vice Presidente sa isang panayam ng mga taga-suporta sa The Hague, Netherlands. Ang pagbisita niya sa Japan ay mula sa September 20 hanggang September 21 at pabalik naman sa The Hague sa September 23, 2025 kung kailan nakatakda ang pagdinig para sa confirmed charges ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Matatandaan na nakikipagsalamuha sa mga OFW ang Vice President sa iba't ibang bansa nito mga nagdaang buwan. Ito ang Radyo Patrol 42 Dominic Alyamor, KBS News, DZAM. Maraming salamat, Patrol 42 Dominic Alyamor. Pinoy FM Balita! Pinoy FM Balita!